Hi Koshi, for today's video, gagawa tayo ng cheesecake na napakadali lang. No bake, no gelatin, at few ingredient lang. And simulan na natin. Ayan, chinild ko lang overnight yung all-purpose cream. So, dito sa aking mixer, nilagay ko yung all-purpose cream, yung other cream cheese, yung condensed milk. Yung condensed milk, depende sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyong ilagay. Tapos, kung gusto nyo rin, lagyan nyo ng vanilla or flavorings. Pero, ayan, plain lang yung sa akin. So, ito, imi-mixer na natin. Mixer grinder kasi itong gamit ko. Ayan, ito na siya. Pag napaghalo-halo, ayan na magiging itsura niya. And, pwede nyo namang i-double yung size niya by using hand mixer. And, mas maganda rin nga kung overnight chilled yung mga ingredient na gagamitin nyo dito para medyo mas firm yung ating cheesecake mixture. So, ayan. Gagamit tayo dito ng instead of, kasi parang ang version nito is mango float, Graham. But instead of Graham, instead of mango yung gagamitin natin, gagamit tayo ng, of course, biscuit. O, di ba? Kaya tuwa ako pag may nagbibigay sa akin ng biscuit. Gusto ko, ginagawang ganito talaga. So, ako, ang gagamitin ko ay frozen mixed berries kasi nakabili din ako niyan. Ayan. Iba-ibang klase ng berries yan. Yan ang ating pang fruits na gagamitin. So, eto na yung ating biscuit, o di ba? Mas masarap to kung merong spread. Charot. No? Since wala tayong spread na para ihalo dun sa ating mixture sana. Okay na rin to. Importante makagawa tayo ng dessert and very easy lang. So, ayan na, nabuksan na natin. Ngayon, ili-layer na natin dito. Kasi ang style na gagawin naman natin ay parang Graham na mango float, parang ganon. Pero yun nga lang, may iba lang yung mga main ingredient na, again, instead na Graham, biscuit ang gagamitin natin, instead na mango, mix berries naman. So, layer lang natin ng ganyan. At naghugas po ng kamay ang gumagawa niyan. At saka kami lang naman ang kakain. Siyempre naman, pag nagpe-prepare kami ng ganito, we see to eat na nakapaghugas ng kamay. Kasi alam nyo na, medyo may trauma pa tayo sa mga pinagdaanan sa buhay. Well, anyway, ayan, lililayer lang nyo ng paganyan. Yan, sakto, buti na lang, sakto rin tong aming pinaglagyan. Pagka unang layer, yan, maglalagay tayo nitong ating mixture. So, madali lang din naman to. Para ka lang din talagang gumawa ng Graham float or, Graham float, ganon. Iniisip ko pa kung ano no. Yan, spread nyo lang ng ganyan. Tapos, pagkatapos nyan, lalagyan natin ng ating mixed berries. Ito. So, lalagyan natin yan, layer by layer, di ba? Frozen siya. Pagka bumili kayo ng mixed berries na frozen, ganyan talaga ang itsura niyan. Parang, alam niyo yung parang malabsak, pero okay naman siya. Mas masarap siguro to kung fresh ka. So, mahal ang fresh na mga mixed berries So, after niyan, nalagyan nyo na yung ng fruits. Maglalagay ulit tayo ng another layer ng ating biscuit, ating biscuit. Sarap kasi nito, no? Ba't kaya sarap itong biskuit ito? Kasi yun nga lang, medyo matamis lang siya. Pero, lalo na yung spread, no? Well, anyway, so, yan natin siya gagawin, layer by layer. Tapos, after uli niyan, syempre, susunod na uli naman natin lalagyan yung ating mixture. Ayan, spread uli lang. Ayun lang, mabilis lang, di ba? Napakadali lang gawin. Kaya kung, may bisita ka, tapos, gusto mo ng dessert na masarap, ito, pwede mo na itong ipanghanda. Mabilis mo lang ipe-prepare. Yun nga lang, kung may may mga ingredient kang available. Tsaka ilan lang naman ang ingredient nito. Pwede mo naman palitan kung wala ka naman mga exact ingredient na nandito sa video. Pwede namang iba-ibang prutas ang ilagay nyo. So, ito na, nag-iisip pa ako kung paano ko i-design tong aking ginagawa. Kasi nga, iba-ibang sizes tong mga berries na to.
And hindi ko alam kung paano ko i-design tong ano, di ba? Naging challenge pa tuloy. So, mas mahirap pa yung pag-iisip kung paano i-design to kaysa doon sa paggawa nitong mismong ating biscuit cake na to. So, ayan, binabalabalanse pa. Pero, importante, dapat maubos natin yung ating toppings dito. Ayan. Iba-iba. Strawberry kasi yan. Strawberry, blackberry, and cranberry yata. Ito, raspberry, I think. So, 3 klase na berries yan. Strawberry, blackberry, and raspberry. O, diba? Napaisip tayo ng bongga. Diba? O, tapos yan. Tapos yan, lagyan na lang natin ng dinurog. Dinurugan ko ng isang piraso ng biscuit. Tapos, i-spread ko lang ng ganyan para lang magkaroon siya ng design at mas magmukha siyang masarap. O, yan. Ganyan lang. Para ka lang nagbubudbud ng pampalasa. Oh, okay na, pwede na. And ganyan lang siya ka-easy gawin. And after niyan, pwede na natin siyang palamigin. I-freezer na lang natin para mas mabilis mabuo. Ito pala yung ginamit kong cheesecake ko. Ayan. Mas mura kasi itong cheesecake na yan. And masarap din. So, lagay muna natin to sa ref or i-freezer natin. Better kung sa ref, at least overnight. So, ito na. Okay na to. Na-i-rep na natin. Ni-rep ko lang, hindi ko siya pin-freezer. Pero mas masarap kung i-freezer natin para mas matigas ang ating cheesecake, biscuit cheesecake. O, na parang float ang dating. Yan. Inihiwa-hiwa ko na. Ayan, matitikman na natin. O, diba? Ang ganda naman ng itsura niya. So, pwede na rin panghanda o pag may bisita kayo. And pwede na rin pang giveaway. Ganyan. Medyo gandahan nyo nga lang at galingan nyo. Charot. Sa pagpe-present. Oh. Yan, try na tayo. May kakanda na yung platito ko para matikman na natin kung gaano kasarap. So, ayan, ulitin ko lang yung mga ginamit ko ha. Gumamit lang ako ng condensed milk, all-purpose cream, yung ating cheesecake, and of course, yung biscoff, and at saka, ano pa ba? Yung fruits na gagamitin natin, ayan, yung mixed berries. So, yun lang yung ingredient na ginamit natin. So, napakadali lang yung gawin, di ba? Eto na, ayan, titikman na natin siya. Yung itsura, so, parang malambot pa rin, ano? So, dapat pala i-freezer para mas mabilis. So, ito yung aking taga-tikim. Ayan. O, di ba may model pa ako? Ayan, sarap daw. Kasi parang ice cream yung lasa niya. O, di ba ang sarap? Meron ka ng panghanda at meron ka na rin pang giveaway kung gusto mo. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!